Natatawa talaga naman ako. Oo. Hindi sila. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan ng bansa na natin. Pinag-away-away lang tayo. Ito naman mga abogado ng magnanakaw. Tinatanong ko sila kung may corruption ba nangyari. Wala naman sinasagot, nililigaw. Paano uunlad ang bansa natin? Kaya nga, demokrasya tayo. Ang tinatanong lang naman namin, may nakawan ba? Asan yung pera na trillion of pesos? Asan yung 550 billion flood control projects? Nasaan? Sabi nga ng researcher ng GMA, hindi nila makita talaga ang projects within Metro Manila. Ilang projects yun? 150 projects. Hindi nila makita kung saan lugar yun. Biro mo, 150 projects within Metro Manila, hindi makita ng mystery media ng GMA7. Okay, salamat GMA7 ha. Medyo nakabawas-bawas kayo ng kasalanan, ano? Wala na akong masabi. Hayaan na lang natin mga kaibigan. Hayaan na lang natin ang ating bansa na maghirap. Kasi yan naman ang deserve natin eh. Yes, magandang gabi sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino. Ang i-discuss natin ngayon, yung impeachment bukas, na kung saan ay magsisimula bukas. Now, other information, sa ngayon kasi napapansin ko, naglilitawan na yung mga party-party, may lumitaw na Leni Robredo, Vice President Risa Hontiveros. Mayroon namang tandem, Gibo, tandem niya si Leni Robredo. Mayroon naman lumalabas, Gibo Irene Marcos. So ngayon, yung mga nasa administrasyon, yung nagpakulong kay Pangulong Duterte sa Dahig, ay lumitaw na talaga ang may kagagawan. Paano, sino nagpakulong kay Pangulong Duterte. At dito, maglalabasan ngayon dito, magtuturuan ngayon sila doon sa malita-malita. Sabihin natin na hindi si Marcos ang mastermind. Ang Liberal Party ang mastermind. Pero bilang isang Pangulo, hindi niya kayang ipatigil. Dinaan pa sa SONA, pa-announce pa siya, pero wala naman siyang ginagawang action. Na ang sinasabi niya, ng sinong president ang nagpa-imbestiga sa flood control? Ako lang, di ba? Sabi niya. Pero ganito ang kwento yan, mga kaibigan. Oy, sorry na, good evening. Ganito ang kwento niyan, mga kaibigan. Uulitin natin para maintindihan ng lahat. Kasi maraming ngayon lumalabas na fake news, maraming lumalabas ngayon na para bang kinakawawa si Pangulong Marcos. Kumbaga lumalabas na kawawang Marcos, kaya maraming nagtatanggol. Okay, ganito kasi yan, mga kasama. Tama nga naman na siya lang yung nagsabi na nagpa-imbestiga, nagparamdam. Pero ganito yan eh. Di ba nung 2024, ulitin natin to para maintindihan ng lahat ng Pilipino. 2024 SONA, ipinagyabang niya, ipinagmalaki niya na mayroon siyang nagawa na sa administrasyon niya ito at 2023, 550 billion pesos accomplished for flood control.
So, ang dami nagpalakpakan ng mga sip-sip na Congress. Ang tanong doon, nasabihan ba siya na yung 550 billion accomplishment project ay nagawa ba talaga o ghost project? Alam niya ba o hindi? Sabihin natin hindi niya alam. So, ginago siya ng tawa niya. Ang tanong ko ngayon doon, nasaan yung 4.5 billion intelligence span niya? 4.5 billion, hindi niya na-monitor ang nangyayari. So, ibig sabihin, incompetent na Pangulo siya, di ba? Incompetent na Pangulo siya. Dahil hindi niya na-monitor ano ang nangyayari sa kanyang administrasyon. Kung kasabwat naman siya, ipinagmalaki niya lang yon. Pero walang nagawang accomplishment. Di ba, Sorina? Di ba, Daddy? Oh, Daddy. Okay, lumipas ang isang taon, dumating na naman ang SONA 2025. Wala siyang ginawang investigasyon nung nalaman niya na kasi hindi niya man din talaga alam siguro nung pinagyaban niya 550 billion ng flood control. Okay. Wala siyang pinaimbestiga. Pero nung 2025, SONA niya ay, kasi what I mean, nung 2024 nga pala, after 3 days, binaha ang Pilipinas. Hinahanap ngayon yung flood control project na 550 billion. Wala naman nangyari. Wala namang ginawang investigasyon. Hinahanap lang. Kasi ng taong bayan dahil nagkabahaba tayo. Now, 2025. SONA naman. Ang sinabi niya, mahiya naman kayo. So, sinong pinatamaan niya? Bakit dadaanin niya pa sa SONA? Alam niya na nga na may korupsyon. Bakit hindi niya na lang pinaimbestigahan at pinatawag ang involved DPWS report? Parang ganun ba? Totoo ba ito ng pabalita ko? Walang ganun eh. Siguro, may mga sabwatan na. Kaya patay Malaysia na lang sila. So that is very clear, mga kaibigan, 2025. Wala pang pinaimbestiga siya. Alam niya na marami nang nag-report na ghost project. Karon kay si Senador Marcolita na daog sang Senado. So, siya ang na-designate na Blue Ribbon Committee. So, nagpa-imbestiga siya sa flood control. Isang linggo pa lang yata, marami nang lalabas at palapit na sa mastermind. Biglang nagkodita. Change leadership. So, si Tito Soto ang naging Pangulo ng Senado at si Lacson ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano nangyari? Pinahintay niya investigasyon, itinago ang mga ebidensya, tapos ipinasok ang ICI. Pagdating sa ICI, itinago lahat ng ebidensya at itinago ang investigation. Tapos ang anomalya sa flood control in other ghost project and corruption. Nangyari yon, di ba? So ngayon, lumabas ang 18 brave soldier. Ayaw rin nila tanggapin, kakasuhan pa. So dito nagkagulo ang Senado ngayon, nagkahati-hati. Na gusto sa side ni Senador Cayetano ma-cross-examine ang mga 18 brave soldier para talagang ma-determine kung totoo ang sinasabi o hindi. Ayaw ng administration. For what reason behind? Bakit ayaw ng administrasyon na ipatuloy ang investigation ng Blue Ribbon Committee on the Flood Control Project with the witness of Malita Boys? Bakit? Okay, basa muna tayo. George, why you so bitter the beauty of the country? Run, why are you
of what's used. Okay, dito na naman tayo, mga kaibigan. Digong na naman. Bakit digong? I'm Marcos loyalist, pero hindi ako manhid. I never been a DDS. I never been DDS. I'm a Marcos loyal since 1970s. But hindi ako manhid. Hindi ako tanga. Hindi ako bulag. Maliwanag ang mata ko. Bakit isisingit si Digong ang usapan dito? Ang pinag-uusapan, corruption. Now, kung may corruption si Digong sa kanyang administration, why is it this administration, they did not conduct investigation who are found guilty, ikulong? Bakit wala kayo silang ginagawa? Bakit puro dakdak na lang sila ng dakdak? 3 years na. Itinatago pa ang ebidensya, flood control. Then, isasingit nyo si Digong na wala namang kinalaman ni Digong dito. Personally, nakausap po si President Duterte. Ayaw niya maging presidente ang kanyang anak. Ayaw niya yung anak niya mag-aagaw ng posisyon. Hayaan niyo si Marcos. Then, kung gusto niya ako ipakulong niya. Iyan naman ang kaligayahan nila para magawa nila ang gusto nila. Walang alam si Digong sa ginagawa namin. This is our voluntary basis ang United People's Initiative and the Filipino Guerrilla Forces. We have no connection with the Duterte. So normally, nagkakaroon kami ng connection dahil iisa yung pinaglalaban namin. Di ba? Wala ba kayong naratibo ng mga trolls na puro na lang kay Duterte? Bakit hindi nyo na ipakulong si Duterte? Lahat na nagkasala sa panahon ni Duterte, ikulong. Pero bakit ngayon, ang kinukulong lang nila, yung kalaban sa politika? Bakit? Yun ang sagutin ninyo. Ano ang nagawa ni Marcos na flagship program, project, and ano ang resulta ng investigasyon? Pakisagot na lang para magkaintindihan tayo mga trolls, sabi ni Surina, the entire people of the Philippines being fooled by BBM Marcos. You see, even they still mastermind behind of mail suitcase. He is just acting sympathetic to other people. Very clear yan. Huwag na tayo, bakit si Digong, anong kinalaman ni Digong dito? Kasi kung si Digong ito, nagpakilo sa amin, tapos na ang laban. Tapos na ang laban. Pero dahil nga voluntarism namin, we are pure almost military who acting in behalf of the armed forces na hindi kumikilos, kaya namin ipagtanggol ang Pilipino. Aywan ko ba? Alam niyo mga kaibigan, ang administration ngayon, puro lang sila turuan ng turuan. Bakit? Kaya naman nila mag-bend the law. Tingnan mo yung impeachment para bukas. Alam mo naman natin, ginawa ang ebidensya Silang may gawa. Bakit lahat na lang yung mga issue ninyo na panahon ni Duterte, ganito? Bakit hindi nyo pinapakulong kung sino ang involved dyan? Bakit daanin nyo pa sa kwento? Hawak nyo ang bit, di ba? Kagaguhan naman kayo. Kayo ay mga kakampi ng mga magnanakaw. Hindi ko maintindihan tayo. Masakit ang ulo ko dito sa mga Pilipino na nag-aabogado sa mga magnanakaw.